Hindi laging matatag si Mara. Matagal na panahon niyang pasan ang isang tahimik na sakit. Yung bigat na hindi mo masabi. Yung kirot na kahit ngumiti ka, ramdam mo pa rin sa dibdib. Tuwing umaga, gigising siya na may parehong tanong sa puso. Lord, bakit ang hirap? Bakit parang nahuhuli ako sa lahat? Araw-araw, paulit-ulit ang cycle ng pagkadismaya. Nagsusumikap siya pero sarado ang mga pinto. Nagdarasal siya pero parang tahimik ang langit. Gabi-gabi nakatitig siya sa may kisame habang bulong niya. Lord, naririnig niyo po ba ako? May mali ba sa akin? Isang araw, tuluyang nabasag si Mara. Yung opportunity na matagal niyang pinaghintay, nabigo. Yung plano niya hindi natuloy at yung bigat ng kabiguan tuluyang umapaw. Naupo siya sa sahig, nakaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Lord, sinubukan ko na, nagdasal na ako, naghintay na ako. Bakit parang walang nangyayari? Nagkukulang ba ako, Lord? At tahimik na nakakabinging katahimikan. Walang sagot, walang malinaw na palatandaan. Pero doon mismo, sa katahimikan, sa kawalan, doon nagsimulang kumilos ang Diyos. Unti-unti niyang inalis ang mga hindi para kay Mara. Yung mga taong hindi marunong magpahalaga, yung mga oportunidad na maaaring makasakit sa kanya, at yung mga landas na akala niya tama, pero hindi pala para sa purpose niya. Akala ni Mara, nawawalan siya, pero ang totoo, pinoproteksyonan siya ng Diyos. Akala niya natigil ang buhay niya, pero ang totoo, inaayos ng Diyos ang landas niya. May mga gabi na bulong pa rin niya. Lord, sapat pa ba ako? Tama ba tong ginagawa ko, Lord? At may kapayapaan na dumarating. Hindi bilang malinaw na sagot, kundi tahimik na paalala. Anak, kasama mo ako. Hintay ka lang, darating ang oras mo. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Natuto si Mara na minsan, ang paghihintay ay paghahanda at ang katahimikan ay proteksyon. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng lahat ng pag-iyak at pagod, binuksan ng Diyos ang pinto na hindi niya inaasahan. Isang pinto na hindi niya kinailangang pilitin at hindi rin niya kinailangang habulin. Basta dumating na lang at akmang-akma sa kanya. Paglingon niya sa nakaraan, doon niya lang naintindihan. Kung sinagot ng Diyos ang panalangin ko noon, hindi ako magiging handa para sa biyayang meron ako ngayon. At ito ang naging anchor verse niya. Kapag panahon ko na, ako mismo ang kikilos. Doon niya naunawaan na hindi siya nahuhuli, hindi siya nakalimutan, at hindi siya pinarurusahan. Ini-equip lang siya, ipinapahanda siya, at minamahal siya ng Diyos. At ang mensahe ni Mara ngayon ay simple lang. Kung pakiramdam mo, mabagal ang buhay, kung parang walang nagbabago, kung ang katahimikan ng Diyos ay nakakakaba, baka hindi kanyang pinatatagal, baka kanyang pinoprotektahan, o baka naman kanyang hinuhubog para sa mas malaking biyayang darating. Dahil kapag panahon mo na, siya mismo ang kikilos. At pag dumating ang araw na yon, maiintindihan mo kung bakit kailangan mong maghintay.